So ayun, okay. KGX, kamusta tayong lahat? Naalala nyo to kahapon? So kung mapapansin natin, yung video natin isang araw, sinundan niya to. So nag-drop and then sabi natin kahapon, once mabasag tong area na to, tong key support natin na 81,000 possible, makikita natin hanggang 79. So kung titignan natin, umilalim pa hanggang dulo, gusto pang kunin tong pinaka-support natin, 75,200 or 75,500. Okay? So, isa to sa pinaka-importante, dapat alam natin yung mga support and resistance. So far, saan ba pupunta ang market? Base kasi ngayon, Sabado, Linggo, hindi tayo makakuha ng ETF inflow and outflow. So, ang pinaka-latest lang dito is January 31. Yan o, updated January 31. So, kahapon. So, Sabado, Linggo na kasi ngayon. I think baka bukas tayo makakuha ng inflow ulit. Pero dito, sa nakita ko, no, Bitcoin is wala na sa top 10, no? Market cap, nasa top 11 na siya. And napansin ko din dito, I think yung iba is nagbenta din, katulad ng anak ni Donald Trump, no? Si Baron Trump, nagbenta siya ng worth 200 USDT, no? Na Bitcoin. So, nasa na 'yon? Kanina kasi nakita ko lang. And then, ang daming mga news na medyo negative. Pero again, balik na lang tayo dun sa graph natin. Sa graph natin naman ngayon, ang gusto nating i-break is si 75. Ngayon, ang tanong, KGX, sabi mo, bibili ka na. Yes, nag-start na ako ng buying, no? Nag-start na ako ng buying sa may Ethereum kasi ano pa lang naman to, umpisa pa lang. Kaya ang ginagawa lang muna natin, patsi-patsi lang muna. So, barya-barya lang yung ating buying. So, pakita natin, no? Para at least maging transparent tayo. So, kasi ako pag sinabi ko talaga na bibili ako. Pero, worth mababa lang muna. So far, meron tayong naka-ready na USDT and meron na tayong Ethereum na worth 4.6 or 0.0332 Ethereum. Okay, Ethereum pa lang. So, mamaya or bukas, mag-try akong bumili na ulit ng BTC, no? BTC pag umabot sa 75. Again, 75 tayo dyan. Pero still, hindi pa naman siya umabot ng 75. Kung sakaling aabot siya, papasok tayo dyan. At naghahanap tayo, ano pa yung pwede nating bilhin. Ethereum is nasa 1.6. Ang buying position ko sa Ethereum is 1.5. So, wala pa naman din. So, kaya stay put lang tayo. Kay Ethereum lang muna tayo kasi Ethereum na yung buying area natin. Actually, dalawang beses na ako nag-buy. Dalawang tig 2,000 yan. Kasi pumasok na ng 2.6 Ethereum and 2.4. So bumili na ako ng 2.6 and 2.4, no? So ito yung start pa lang, no? So kaya medyo barya-barya lang kasi madali namang maglapag ng 50k kapag mababa na eh. Madaling maglapag ng ganyan. So far DCA lang muna yung ginagawa natin at hindi tayo nagmamadali. So masyadong mahaba pa 'yan. Ako kasi ang tinitingnan natin dito, once Bitcoin breaks, no? 75,500 or 75,200, possible ang next entry nito is malayo na, no? I think nasa 64, ayan, no, 67, no? Kapag bumagsak to ng 67, ayan na, medyo dyan nyo na ako makikita na bumibili ng worth, ano na yan, 20k, 30k, parang ganyan na yan. So far, itong first entry natin ay nasa mababang level pa lang. Hindi ganun ka laki, okay? Yung pinaka binabanat natin ngayon. Kasi, again, DCA ang ginagawa natin. Bakit ba tayo nagdi-DCA? Kasi hindi naman natin alam kung hanggang saan ang lalim ng Bitcoin eh. 'Di ba? Baka malay natin hanggang 65 lang sila. Baka malay natin hanggang 50 lang pala ang bear market, 'di ba? Baka malay natin hanggang ganun lang. So baka sa 50 biglang lumipad na. Mas maganda pa rin yung may baon ka na. Kasi again, wala naman ng withdrawhan 'yan, okay? So yung mga asset ko ngayon is wala nang wini-withdraw diyan. Again, puro ano na yan, puro buy na ako. Puro buy, tapos gainers trade. So, ang ginagawa lang naman natin sa gainers trade ngayon ay pumasok tayo kay Zora. Kanina, kay SIS, tsaka kay ZYN, ay SYN. So, okay tayo ng profit. So, ngayon, kakapasok lang natin dito kay Zora sa gainers trade. Again, mababa lang lagi ang aking margin. Is nasa 10 USDT sa unang trade. And kapag lumipad to ng above 70 or 80, doon ako mag-aangat ng margin, no, ng 20 USDT, or nagka-cut loss na talaga tayo ng 20%. So far, nasa 7% pa lang to. Okay? So inaabangan ko yan, yung mga inflow and
outflow. Dami yung nakikita sa Twitter pero still, kapag wala akong nakikitang, kapag hindi ko, wala akong reference doon sa nakikita ko sa Twitter, hindi ko sinasabi, no? Ito, totoo to. As PPI surges to 3% versus 2.7 expected. So, meron yan kahapon, yan, sa ah, Forex Factory. So, dito naman nakikita yan. Ito yung news ng 31. So, ito siya. Yan. Yan yung sinasabi nila kahapon. Yung sa PP, sa PPI. Okay? So, ang daming pwedeng source para makakuha tayo ng news. Again, isa sa pinakamahalaga na chinecheck ko dito is yung ETF. Okay? So, kasi pera ng institution yan. Wala pang ano, no? Wala pa tayong nakikitang update ngayon. Kasi kung titingnan nyo, status ay close. Okay? So, baka malay natin, kahapon nagbenta sila ng mas malupit. Di ba? Hindi natin masabi. Baka mamaya nagbenta sila ng mas malupit. So, Monday natin makikita yan. Kaya importante dapat meron kayo niyan. Ganon din naman sa crypto bubbles, dito nyo makikita yung mga token na lumilipad at bumabagsak. Again, meron yan sa Gainers Trade sa Bitonix at meron din yang Gainers Trade dito sa BitGet. Okay, bakit maganda na diretso na kayo dito? Kasi una, punta lang kayo sa Gainers, yun na rin yun. Hindi nyo na kailangan tumingin dyan sa crypto bubbles na yan, di ba? Para makakuha tayo ng sino ba yung lumilipad na token at sino ba yung bumabagsak. Okay? So, this one, Bitcoin is around 78,400. Expected na sana ma-break si 75. So, again, yes, ako, gusto ko talaga magkaroon na ng bear market para at least sunod-sunod na tayo. Kumbaga parang mag-aano na tayo dyan, mag-i-invest na tayo pa konti-konti. Okay? Hindi yung parang kung kailan mapo-FOMO tayo na bili na tayo, bili na tayo, bili na tayo. Hindi na. Ako nagpo-pondo na ako. First, Ethereum, still Ethereum pa rin. Ang next entry ko for Ethereum kung babagsak yan ng 2.2, no? Bibili ulit ako diyan or 2.3. So, I think tapos kung sakaling bumagsak siya ng 2.3, naka-ready naman tayo diyan. Kung bigla siyang babagsak ng mas malalim, kung bumaba na to below 2,000, magdadagdag na tayo, hindi na puro 2,000 'yon. Again, ang assets na inaabangan ko diyan ay BTC, Ethereum, Solana, XRP, BGB isa. Okay? So, yan pa lang. And then, syempre, Dogecoin, Pepe. So, once na bumagsak sila. So, Pepe, malabo pa yan. Pero yun yung mga hinihintay natin. Again, kung sakali na magiging sideways naman ang market, every week magdadagdag na ako ng Ethereum. So, BTC, pag pumalo yan ng 75, maglalaglag na ako ng maglalaglag na ako sa BTC. Again, mababa lang muna. So, ito is hindi na natin to i-withdrawin. So, makikita nyo to 4 years, no? Ulit, tulad nung ginawa natin last bear market. This is the first day na bumili tayo ngayon ng Ethereum. So, makikita nyo na to lagi sa video natin, di ba? Pero syempre sa Bitonix, no? Again, syempre papakita din natin dito. Sabi ko nga, ang BTC ko kay Bitonix, ang ETH ko kay Ethereum. Ay kay ETH ko kay Ethereum, kay BitGet and yung gold, no? So, checking lang din tayo ng gold kung kailan tayo bibili, no? Kung kailan ako bibili. So far nasa 4,800 si gold, no? Hindi pa nagbabago. Parang yan natin. Hindi nagbago si gold, no? Still 885. Bakit hindi siya nagbago? Kahapon ganito din to eh. So wait, check ko lang sa app. Hindi ko alam kung naglag lang ako. Wait lang. TradFi. Oo nga, hindi nagbago ang price. Yun pa rin, no? Si gold, hindi pa rin nagbago yung price. Once na bumagsak din si gold, eto, isa to. So siguro major asset ko, ang magkakaroon ako ng major asset, I think isa si gold dito. Yung sa magiging major asset natin. Okay? So, yun lang AGX, yung pinaka-news natin ngayon. Ang nakikita ko kung bakit bumagsak si BTC, syempre may nagbenta at na-break syempre yung pinaka-support natin. So, yun lang yun. Syempre dapat, bago tayo mag-trade, check tayo ng fundamentals, news, pagdating sa ganyan. Pero pagdating kay gainers kasi, hindi eh. Based ako sa percentage, okay? So, yun lang AGX. Sana nakatulong sa inyo yung video natin at sana nakita nyo kung paano natin ginawa yung graph. At
kung paano nasunod yung graph pagdating sa Bitcoin. So again, thank you sa mga patuloy na sumusuport sa channel natin at sa mga gustong pumasok kay Bitonix and BitGet, nandiyan yung link natin sa description. I think by next week gagawa na ako ng group. Pero syempre, yung mga nasa link lang natin, yun nandoon. Again, walang signal doon, more on spot tayo. Kapag doon ko i-update yung mga binili kong token sa spot. And then, bahala na kayo kung gusto nyo tawanan yon. Pero again, after 4 years, dun ako magbebenta ulit. Saludo sa inyong lahat at magandang hapon sa inyong lahat.